nag-fear factor din ba kayo at Amazing Race? Well, pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Hi there and welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. This is another of yung ating bagong series na for now ay tinatawag nating Throwback to the Future. Wala pa kasi kayo sinasabi na... Mainis ka hanggat gusto mo. Ako gusto ko yung name. Throwback to the Future. Di ba cute naman? Anyway. TBTF. Yeah, at ang pag-uusapan natin ngayon ay youth camp. Don't! Okay, so whether nagka-camp kayo sa school, as in, hindi to Boy Scout, Girl Scout camp. Well, meron din akong stories noon, pero sa ibang episode. Pero ako wala. Twinklers lang ako. Twinklers. Alam mo ba yung Twinklers? Oo. Nag-Twinklers ako. Ay, dalawa ba? Pag sa tatlo? Hindi ko alam eh. Again, hindi ko alam kasi Twinklers lang. Oh, isang taon lang. Ay, hindi ko na alam kung Boy Scout or Girl Scout. Di ba anyway, buti na lang hindi yun ang 2 or 3 topic yata. natin. Anyway. Hindi kasi may ganun din. Okay. Kasi may ganun. Pero hindi yung camp na yun. Ang pinag-usapan, or yung camping na may tent. Ang pinag-usapan natin na, in particular, a youth camp sa konteksto ng church. So, if in case hindi ito relatable sa inyo, I'm sorry, but we have a lot of other episodes. Pero kung gusto niyo rin ng behind the scenes sa some of the exciting bits that we have sa experiences sa youth camp, tatatawa na ako, hindi pa tayo nagsisimula. But yeah, we'll try to keep this episode short. Kumbitin kayo sa susunod na yung mga susunod. Pero marami akong youth camp. Ikaw ba, kailan ka nag-start mag-youth camp? Well, meron akong children's camp. Yun yung first camp ko. Tapos late na ako nag-youth camp. Mga 14? 15. Wow. Ikaw? Well, hindi natin i-count dito yung school camps. Kasi iba pa yun. May kids camp kayo. Sa church ba yun? Sa church yun. Sa amin sa school eh. Parang sa FBA dati, pag nag-grade 3 ka, tama ba ako? If I'm not mistaken, starting grade 3, every year may camp na yun. Sarap. Pupunta kami sa Word of Life sa Laguna. Rizal Recreational Center na siya ngayon. RRC. Pero dati, Word of Life yun. Doon kami every year. Hindi yun to. Doon na tayo sa youth camp talaga. As in sa church na setting. Ang first na youth camp ko, I was, I think, 11 or 12 years old. So, grade 6 or first year high school? First year high school yun. Tama ba ako? So, 12-ish. So, ganun bata pa ako. Kami yung bunso sa camp. Kami yung youngest na campers. So, medyo saling pusa kami at that time. Tapos, yun, kasama na ako si Thea. So, yun, kami yung mga bunso dun sa camp. Tapos sa Baguio yun. Sa Baguio siya nangyari. So, malayo kami sa pamilya namin. Yan, anong mga experience mo? Niisip ko tuloy, anong mga experience na sasabihin ko, yung maganda o hindi? Kasi marami akong camp horrors. Hindi, niisip ko, wait lang. Ano bang camp yung, tas saan? Kasi ang hirap hukayin sa memory nung camp. Pero, nung nag-camp kasi ako, excited ako kasi, ano ba? Big deal siya sa inyo? Big deal siya. Kasi yung camp dun sa church ko, ay every 2 years lang siya. Kasi hindi naman ganong ka-well off yung mga attendees na youth. Syempre pag youth ka, wala ka namang forkyaw na sige, mag-camp tayo, January ano. So, meron ka ng forkyaw. Wala namang ganon. So, every 2 years. Pero yung camp ninyo, yung church niyo mismo ang nag-organize? Kasi kami yung mother church. Well, hindi ako yung mother church. Yung church na inattendan ko ang mother church. So, usually, yung youth ministry namin yung nag-organize. Tapos, i-invite lang namin yung mga daughter churches, sister churches. Kasi mas maliliit yung community nila doon. Kayo ba? Kami, dahil kami ay parang daughter church or church planted by another parang bigger church. Kami naman yung nag-a-attend sa camp nila. Pero they do it every year. Ano na to ha? I-disclaimer ko na right away. Ito ay pawang karanasan ko. Okay? So take it with a grain of salt. But I am speaking the truth as always. And you can fact check this with the people that I was in camp with. We have so many terrible stories to share. Pero ititipin natin ngayon. Doon muna tayo sa first camp ko. Hindi masyadong pleasant yung experience ko back then. Kaya, actually, bata pa ako, inisip ko na sana one day magkaroon kami ng camp na kami yung mag-organize. And if forever to do that, I will learn yung
from yung mga negative experience ko dati. You know, I have this quote na I always say na parang everything can be a learning experience. From the good you learn what to do, from the bad you learn what not to do. People think I plucked that out of nothing. One of the reasons why I said that, and literal to, one of the reasons why I wrote that was actually because of youth camp. Really? Yeah. Kasi nga, ang dami kong pangit na experience sa youth camp. So, the reason why I wrote that in my journal sa pagkakatanda ko was after one of the worst experiences ko attending that camp. And the sad part kasi is, every year pa rin kami pinapadala doon kahit na hindi naman nga positive yung experience namin. But yeah, after one of the worst, na I will tell, baka hindi ngayon kasi kulang yung oras natin. I-bookmark natin yun. The worst camp experience ever. I will blow your minds sa kung gaano kalala. Yun, child abuse siya. Yung sa Netflix. Oo. Fire Festival. Fire Festival, basically. Pero youth camp edition. share ko yan sa inyo sa susunod kasi it needs its very own episode. But nung first experience ko parang mahirap kasi ano nga kami, parang nakalungkot kasi aminin natin sa ibang churches may hierarchy eh. At may discrimination naman din talaga. So, parang kami yung saling pusa kami, di ba, doon sa camp. So, hindi naman kami talaga, tas they make fun of it. Ngayon ko naisip, siguro kasi bata rin sila, bigyan natin sila. Pero hindi mali talaga yon. Mali na gawin nila yun. May adults doon. Oo. Na parang, kasi hindi kayo, sasabihin nila, hindi kayo, tapos sasabihin nila yung church nila. Hindi ko sasabihin ko ano. Wag niyo nang itanong, hindi ko sasabihin. Hindi kasi sila ganito eh. O kaya sasabihin nila, blank, insert name their church. Anong blank kayo? Hindi kami blank. Hindi kami doon eh. Iba yung pangalan ng church namin. Kumbaga parang ganun. Parang, tas iba na yung treatment. Tas nung time na yun, nasa Baguio, nako. Now Baguio yon. Tapos, sobrang lamig, di ba? Tapos, limited yung mga bathroom. Kasi school siya eh. Hindi naman siya campsite. School siya na rent nila. Tapos, natutulog kami sa classroom. So, may chalk dun sa room, may dust. Sa floors lang kami natutulog. Like, okay lang naman sa akin. I have no trouble roughing it out. My problem then was, ang rule nila ay hindi ka pwedeng kumain. Kasi wala silang mess hall na for everyone. Hindi kayo pwedeng kumain kung yung leader ninyo ay wala. So, meron kaming assigned na parang small group leader or ate namin sa camp. Siya yung leader namin. Parang room leader namin. Sa group namin, ang leader namin was a dancer. So, dancer siya dun sa camp. Tapos, hindi niya kami inaalagaan. Bata nga ako, no? 11, 12 years old. Tapos, so, ang ginagawa niya, kakain siya kung kailan niya gusto. Kakain siya with yung friends niya, mga fellow dancers niya. Tapos, wala na. Tapos na. Hindi kami pwedeng pumunta sa mess hall para kumuha ng food namin. Kasi siya lang yung allowed na kumuha ng food namin. Hindi kami allowed pumunta doon. Tapos yun nga, wala mga kaming kakilala, walang may alam nangyayari sa amin. So, it went on for a number of days. Kasi 1 week yung camp. 1 week? 1 week. Yeah. Ang yaman nyo. We would miss meals. Oo, kaming magkakaibigan, we would miss meals. Tapos, buti na doon sa group namin, kasi may iba ring members din ng ibang church at ibang members ng mismong church na nag-organize. Kasi ginugroup kami by age group eh. Meron doon na may lola siya na isa sa mga organizers or officials ng camp. Tapos, umabot sa point na dinadala niya na lang kami ng snacks kasi mayaman yung kasama namin na camper din. So, mamimigay siya ng biscuit sa amin, ng snacks, ganyan. Para at least meron kaming food. Pero we would miss meals. Umuwi ako sa bahay ng dehydrated ako. I lost weight. Tapos, hindi kami nakakaligo. So, ang ligo namin, dahil nga Baguio yun, merong sa outdoor. But ngayon ko ito naiisip, bakit child abuse yun, di ba? Child abuse yun eh. Hindi ko rin sure kung bakit kayo inaalaw na gano'n. Yeah. Doon kami sa outhouse. So, ano yun di ba? School building. Yung kung saan kami naliligo ay mga parang makeshift na CR sa gilid nung school. Tapos kami yung magbabantay kasi wala namang lock. Pako-pako lang, ganun. So, babantayan namin isa't isa hanggang makaligo. Tapos, sumisigaw kami kasi ang lamig. May thin film ng yelo sa ibabaw kasi Baguio nga yun. So, hindi mainit. Tapos, yun. Ganun kaming maligo. What? Yeah. Anyway. Well, sa akin so weird, no? Ngayon ako napapaisip kasi nga kami yung, kumbaga, organizer. Yeah. May team talaga kami na para doon nung bata. Na in charge, di ba? Na mag-alaga sa campers. Oo, tsaka ano pa lang, merong briefing for the leaders na ito yung task nyo, ito yung mga bata nga alagaan nyo, ito yung experience na
Ito yung expected experience nila. So, may ganun. So, sa amin naman, yung sa first camp ko, bilang nasa Rizal naman kami. Nasa Rizal lang din yung marami naman kasi. Oo, yeah, maraming campsite sa inyo eh. So, yung isang camp na napuntahan ko, yun din yung yung first camp ko. Hindi ko na masyadong maalala. Pero, etong campsite na to, ang ginawa namin ay, parang mayroong mga nag-volunteer lang ng mga nanay. Kasi hindi kasama yung food sa binayaran. Parang mapapamahal kasi kapag Oo, pag in-house yung food, pag yung food sa loob ng tas sobrang campsite. mahal. Tas hindi kakayanin talaga ng mga Yeah. bata. Naming mga bata pala. So parang lang, ang cute lang kasi yung mga nanay-nanay, lola-lola, may mga Sila yung bit-bit nagpe-prepare. kami na ng mga lola or nanay. Tapos sila yung magpe-prepare ng breakfast, tapos ang nakakatawa lang doon, syempre may takal lang yung pagkain. Oo. Tapos Tas pag youth kayo, medyo iba voracious talaga. pa yung Kaya appetite. ang laging sobra na lang ay yung kanin. Kasi Refillable. bahala ka na kasi tipid mo na lang yung ulam. ang budget ganun. lang natin sa breakfast na ito ay isang hotdog. Isang hotdog lang tayong lahat. So, yun yung, sa akin maganda naman yung experience ko sa camp. And pag meron kasi kaming mga ibang churches na kasama, minimix kasi Diba? sila. Tsaka before yung camp, merong mga fellowship or mga tinatawag sa ibang church na convergence. Oo, may convergence din kami. So, parang mas magkakakilala At least may kakilala ka. kahit pa paano. Ganun, tinry naman din yan. Pero hindi ko talaga, pero ngayon ko talaga naiisip, ang pangit talaga ng system na ganun. Tapos may sense of hierarchy, tapos may tagaloob, tagalabas. May ganung negative na experience talaga ako dun sa particular na setup na yun. But yeah, talking about the food, kaya nung chance na namin, nung finally we had the resources na mag-mobilize at kami yung mag-host na sarili naming camp, sobrang priority talaga yung food. So, yung si Tita Oti yung nasa kusina. Tapos yun talaga yung rule. Rule number 1, walang camper na magugutom. So, sa amin nun, parang, tapos yung mga bata talaga, may mga nag-gain talaga sila ng weight. Tapos yung, tama na po. Tapos minsan 5 meals a day. So, meron silang breakfast, tapos may snack pa, tapos may fruits pa yan, tapos meron pang, yun, sa 5 meals a day. Iba pa yung food pag after Amazing Race. Yes, talagang, kami, tapos nagpa-s'mores kami, kasi alam namin yung feeling ng gutom. And yung experience mo doon sa camp, ay nadala mo naman until now. Yeah, kaya hit na hit ko talaga yun. Yung parang, kaya meron akong thing, di ba, sabi ko nga sa'yo na yung about yung food, na parang ayoko na may special food for certain people, tapos yung iba, ito yung food. Gusto ko, dapat pare-pareho kayo. Parang, kasi galing yun doon sa hindi nga magandang experience. Or kahit pa paano, meron namang enough food. Oo, kahit yung decente naman. Again, bibitin natin yung worst camp experience ko. You wouldn't believe the stories that I would share. Kasi pag ngayon ko iniisip, I could, sana, nadademanda sila. Ganong level ng child abuse ang pinag-uusapan dito. But, nung time na yon, ang saving grace nga namin, maliban sa aming rich kid na, kung nasan ka man ngayon, thank you na naging lifeline namin yung batang yun. Bata na naman kami nun. So, kami, tapos nagtatawanan lang kami. Pag bata ka naman, kasi nag-enjoy ka na rin sa experience, kahit paano, di ba? Tapos ang thing pa nun was, kasi kami nga ang bunso sa camp, may mga ates and kuyas naman kami from our own church. Pero dahil nga scattered din sila, pinaghiwalay kasi diba, para makamingle mo nga iba-ibang church, hindi din kami close pa sa kanila kasi start ko lang sa youth. So, they're busy with their own thing. Okay naman sila. So, hindi nila alam exactly kung ano nangyayari sa amin. But, nung camp na yun, kasi kasama rin namin some of our cousins, so, umabot sa point na dahil pinabauna naman ni mama yung mga cousins namin, tapos they could cross the road. So, sometimes they would treat us to merienda. Wala kang baon? May baon naman kami, pero hindi kami kasi makakalabas. Kasi 10-year-old, 11-year-old nga, bunsusoy nga kami sa camp. So, hindi kami papalabasin. Pero sila kasi medyo older naman sila, so sila yung nakakalabas to buy stuff for us. Tapos papasok nila, tapos bibigyan nila kami. Pero yun yung sitwasyon namin. But, that was actually the camp na una akong sumayaw. So, para sa mga hindi nakakalam, dati akong dancer. Pero hanggang ngayon naman, hindi lang nila nakikita. Yeah, doon ako unang sumayaw. Kasi sa prodding ng mga ate ko. So, si Ate Roseanne. Yan. Kailan si Ate Roseanne, di ba? Kapatid ni Annie. Yeah. So, nasa Australia na sila kasi nakasettle ngayon. But, yun, sila yung mga nangulit na, sige na, sumayaw ka. Tapos yun, na-convince naman nila ako. So, after nun, yun. Tapos nag-start off na, ang una kong ministry as a youth ay dance ministry. Na naman, nakatulong naman na nakapag-socialize. At saka yun nga, dahil nga,
sobrang lalim nung pinagdaanan namin ni Thea. Kaya yun, hanggang ngayon, kaibigan pa rin kami. Nagkalayuman Doon, kayo. doon na-forge din yung una naming friendship. Doon kami naging parang, bro, tama ba to? Kasi magtatatalon kami doon sa camp. So, if you think about like the experience ng ano ba yung yung sinabi sa camp, ang hirap na hirap kami at that time kasi, yun nga, yung bare needs namin, hindi masyadong na-meet. So, it was not a very good Hindi ko talaga experience. matanggap na ganun yung treatment. Kasi sa amin talaga, as in Di kung ba pag pwedeng, bisita ka, alagaan mo, di ba? kahit hindi ka Oo, bisita, I mean, di ba? in general, sa amin kasi big deal talaga. Hindi naman perfect yung experience ko sa life, no? Talagang di ko lang alam kung anong nangyayari kay Laika at ganun yung mga Yeah. experiences niya. Meron din akong mga bad experience, pero iba kasi yung sa'yo. Like, Oo. why? Sa amin, big deal ang camp. So, yung the best experience na kayang ibigay Oo. ay itatry na Ibibigay talaga. ibigay. Oo. Yung hierarchy, parang hindi naman masyado. Well, ako kasi laking church ako, meaning, nung pinanganak ako, Doon doon ka na kami na, nagsisimba, doon nagkakilala yung parents ko, so kahit papaano. Siguro ang ano lang nun, Kami rin naman eh. parang ang perks lang naman nun, kilala ka lang speaker. Oo, Parang, yeah. uy, Nakakalapit ka. kamukha mo yung nanay, kamukha mo yung nanay mo ba yun? So sabihin nila yung pangalan ng nanay ko. Tapos parang, opo, uy, ang laki mo na dati. Yung mga ganun lang. Kasi Tas, similar yung circles. makikita ka nilang umangawa ka. Oo, kasi yung, kung hindi kayo familiar sa youth camp, usually the day goes on like this. So, very early din bang wake-up call sa inyo? So, usually 5:30, Wait lang, 5 paano kayo a.m. pumupunta sa ano? Sa hall? Hindi, sa venue. Bus. Bus. O, kami rin. Usually, dun sa church, na yung host church, nag-organize. Dun yung meet-up point. Tapos, dahil nga yung church namin ay under them, basta usually talaga napupuno naman namin 1 o 2 bus. Ganun kami karami. Tapos, ganun pa rin yung treatment sa amin. Anyway, so ganun, pupunta ka doon. Tapos, i-send off kami ng mga parents doon. Tapos, doon din kami ihahatid pag pauwi na. Kayo? Kanya-kanya? Hindi, meron namang hired na bus. Pero naalala ko parang may time na naka-jeep kami. Kasi yun yung mas mura at mas mabilis. Yeah. Tsaka kung malapit lang naman. Kasi sa amin, yun nga, isipin mo from QC to QC bordering Manila yung church na yun. Tapos, yung church nila. Tapos, to Baguio eh. So, malayo din talaga yung biyahe. Tapos, meron, I think may magandang nangyari rin, I think, after that camp. Kasi after that camp, kung hindi ako nagkakamali sa recall ko, the next camp, parang may mga sumama na sa amin na adults. Na representative nung church namin. Pero naputol din yun. Kasi nga, again, nangyari pa yung worst camp experience ever. I-share ko sa inyo next time. But, yung camp experience in general, chika namin sa inyo. So, usually it starts with a very early na wake-up call. Tapos, magdi-devotions kayo, parang morning devotions, breakfast. Tapos, may session sa morning. Tapos, lunch. Tapos, sa afternoon, usually may games, may icebreakers, may yun nga, amazing race or fear factor. Ano ba yung pinapagawa sa inyo noon? Amazing race. So, ano yun, relay race, parang ganun? Oo. Na mga iba-ibang stations, ganyan. So, yun, usong-uso yun yung amazing race. Fear factor, kung merong halo na yung ipapakain sa'yo or something. Kasama na rin sa amazing race. Sa amin din noon, tas parang may ganun din sila. Pero medyo unsafe nga. Pag ko naisip, medyo unsafe talaga siya. Tas I remember yung tug-o-war noon was a huge deal. As in, competitive yung tug-o-war. So, yun. May mga ganong klaseng mga games after. Tas, pag pagod na kayo, wash up ng onte. Tapos, usually, may afternoon session yun or diretso na sa night session. Tas, sa night session, doon na yung iyakan. Revival night. Yun na yung iyakan, tapos, breakthroughs, mga ganyan-ganyan. Tapos, every night yun, no? Every night ba sa inyo? Hindi naman. Paataas yung... Sa amin every night. Hindi. Ano muna siya? Light, moderate. Tapos doon na talaga. Sa amin hindi. Doon Di sa mo pa camp na yun. Suko mo na. Suko mo na, please. Hindi mo pa isusuko. May acceleration. Sa amin, I remember, doon sa particular, nung nga doon sa inattenda namin camp, sa every night yun. Tapos, may time na nung medyo older na ako, napaisip na ako, parang hindi to sustainable. Parang kawawa yung mga bata, tapos pupuyatin mo, tapos the next day,
early morning. So, towards the end, talaga you would see na people losing steam. Yung parang may mga nagkakasakit na, ganyan, ganyan. Kasi nga, ganun nga yung situation. Pero usually yun, every night na ganun. Tapos pag yung final night, yan na. Last night na yung pinaka, inuumaga talaga yun. Huh? Oo, sa amin. As in, ang tagal niya. Tapos, ilang altar call. Basta yeah. Sa mga nakikinig pa hanggang ngayon, paki-comment naman kung ganun din Ganun ba ba sa sa inyo? inyo? Bakit inuumaga? Hindi, yun nga, nung Oo, kami na, maaga kami kung may prayer, ang mm, tawag doon, may hindi sunrise. inaano, yung lumalagpas siya kasi kamo more, alam mo yun, yung more, yun. Pero meron kasi din doon na tradition na basta parang last night, merong lahat ng churches magpe-perform. Kaya nga ako napasayaw kasi nung sumayaw yun yung performance May ng aming Got church. Talent. Oo. Nag-Romans 16:19 says kami. So yun yung hanggang ngayon memorize ko pa yung steps kasi nga core memory siya, 'di ba? Yung unang sayaw ko on stage. So yun yung performance namin. Tapos after nun meron pang revival na bonggang bongbong. Tapos yun. Ganun siya usually. So ang eksena dun lagi, pagod kayo sa obstacle course, ganyan. Tapos yun. Tapos emotional kayo sa gabi. Tapos yun. Tapos the next day, magpipicturan, iyakan. Yung iba mag-iyakan kasi maghihiwalay na naman. Uuwi na sa kanya-kanyang lugar. Pero nung kami na yung nag-organize ng youth camp, isa rin sa pinush ko yun na hindi sobrang late. Kasi para the kids could be well rested the next day. Kasi sayang yung session kung pagod sila tapos hindi naman nila, sobrang aga ng wake up call tapos pagod sila hindi nila naintindihan. So yun, tapos we would also pepper that with workshops, ganun. Pero sobrang weird nga. Pag ngayon ko nga iniisip kung ganyan naman pala sa inyo, parang hindi naman pala yun ng Tsaka common. nakita mo naman yung... nakita ko naman yung church ninyo. Oo. I mean, yung kasi sa akin, mas yung more than yung camp itself. Iba kasi yung preparation. Hindi ko alam kung gano'n din kayo mag-prepare. Kasi since hindi nga lahat makaka-afford ng isang bagsakan. Nagpa-fundraising din. Nagpa-fundraising. Oo. Yung Nagka-caroling kami. Oo. Pe-perform kami. As in, meron pang ukay. Meron ba kayong gano'n? Hindi, wala kami na. May garage sale as in yung mga youth kung meron silang, or yung church members kung meron silang pwedeng i-donate. Para mabuo yung para ibebenta ng mga youth. Tapos yun, scheduling. Kaninong small group yung assign para magbenta Bantay, magbantay dun sa garage sale. Tapos meron pang magbebenta ng Graham. Yung mga ganyang klaseng fundraising na. Graham balls, mga ganun. Tapos meron pa yung magbebenta ng merch. So, dun yung una kong exposure na kailangan ng kayod. Oo, para maka-afford ng ganong projects. Oo, kasi sa akin, nung time na yun, meron din akong, nung leader na ako, meron na akong kailangan mga batang pa-attend din. Wala naman din akong resources. So, kailangan kong isipin na, paano ko mapapa-attend tong mga batang to? Hindi talaga nila kaya. Kasi mismong pangbaon sa school, wala So, paano? So, doon na yung mga racket-racket. Sa amin naman, kasi yung mga parents sa loob, sa church na, kasi again yung church na nag-organize, iba dun sa church namin. Pero yung church pa namin, outreach kami, parang gano'n. So, nandito ako, sa dulo. But, dun sa amin, kasi community church siya, tas most of the attendees naman, the parents are, like, at least okay, kasi lahat sila nag-work. Okay sa amin, sa attendees. Naramdaman ko talaga yung weight ng fundraising nung meron na kaming mga estudyante nga na parang kami na yung ate. So, magka-fundraise kami para sa kanila. So, may time nun na parang lahat ng, nakaka-touch nga yun share ko para we can end on a positive note. Pero the camp was, parang right after Christmas. So, magsa-start na youth camp, wala pa kaming pambayad for the other campers na yung mga isa-sponsor. So, basta hindi sila yung from the family sa loob ng church. Tapos, meron din kaming mga delegates from Aklan, basta from other parang outreaches. So, binuo namin yung pera. Nag-caroling kami sa church. Tapos, meron doon na parang nag-perform yung per group, per cell group, per person. Tapos, kung sino yung gustong mag-perform. Tapos, ginather namin yung pera. Tapos, pero kulang pa rin siya. Nakakaiyak yun nakakaiyak yung part na yun.
At ito yung pera, by the way, dun, napunta dun sa worst camp ever. Pero ito yung touching na moment dun. Tapos sa church namin, may tradition na yung mga matatanda, yung mga mommy and daddy, nagpapapila sila. Pag Christmas, di ba nakwento ko na to sa'yo? So, pila, tapos mamimigay sila ng tig 50, tig 20, depende sa kids. Tapos yung napamaskuhan na yun, basically, dun sa mga bata yun, sa mga youth yun, kung sino yung mga pumila. Sa amin, yung kanya-kanya kaming pera. Tapos nung after nag-perform, may basket sa harap, so para to dun sa mga campers nga na sa sponsoran. Binilang namin after, kulang pa. Kulang pa yung nag-gather namin na yung pot na para sa lahat. Tapos alam mo yung mga bagets dun sa youth group namin, hindi namin sila inutusan to do this, They decided na yung napamaskuhan nila, na yung pinila nila, yung mga napanalunan nila sa contest kasi may mga games nung Christmas party, binigay nila para dun sa mga, sila yung nag-sponsor din sila dun sa mga batang mag-youth camp. So lahat kami, yung mga pera na pinila namin nung Christmas, yung mga napamaskuhan nga sa mga tita namin, sa church, sa community, binigay nila sa basket. And we're talking about every child there, na hindi naman lahat din galing sa well-off na family. So even the kids na parang you would think, parang sayang kasi pamasahe rin naman nila yun, pandagdag din talaga nila yun sa panggastos nila. Binigay din nila yung kasi para mabuo yung pera para dun sa mga sponsoran sa camp. So that was like one of the highlights sa akin of being a youth leader, yung experience na yun. Nakita ko na they made that decision themselves. So nabuo namin yung pera for like a bunch of campers and other people, delegates nga, coming from Aklan, coming from iba-ibang provinces, only for us to be in the worst camp ever, which we'll talk about next time. Kung gusto nyo po tong series Kung gusto nyo ba tong series na to, let us know. Pero pwede naman hindi natin pag-usapan yun. Pero I think kailangan pag-usapan, marami kayong matututuhan doon. Isipin ba natin kung paano? Isipin ko pa. Well, we'll think about that. But ang takeaway talaga dito is, do not undermine kids. Yun yung sa akin. People, yeah. Young people, invest in them. They deserve, kahit hindi the best na as in lechon everyday, hindi naman yun ang hinihingi eh. They deserve to have people take care of their basic needs, kahit yun muna. And then comes yung sana, doon na natin papasok yung spiritual needs. Hindi naman literal na kailangan gutumin sila for 40 days and 40 nights. Yeah. Ibang usapan na yun. May karapatan po ng mga bata. Alagaan nyo sila. Syempre, yung one thing na pinagkapareho namin yung like, sa camp, yung pareho kami na nag-dream na sana someday makapag-sponsor kami ng kids. Makapag-send kami. Diba? Yung kahit mission ko rin talaga yan. Kahit onti lang makapagbigay or may isang camper di makakasama. Sige, akong magkano bahala ba yung sa'yo. kulang? Yeah. Ikaw na yung ate or tita na magbibigay ng na ganun. Kasi may always mga pay it ganun forward. din na people sa atin. Like yung mga ninang ko, ninong ganyan. Sa past, diba? Anyway, So so maraming mga camp or maraming mga nakita ko online, hindi lang siya sa church. Yeah. So if may mga gusto kayo na samahan na ganun, na or experience. Experience. Go lang. Yeah. But yeah, that's it muna for now. And as we always say, no, sa channel na ito or sa podcast na ito, dream big, work hard, start now. Don't let anyone who calls you try hard keep you from trying hard. Kwento lang namin to. Kami ang bida dito, kaya namin shinare. Pero yeah, hopefully may napulot naman kayo kahit pa paano. We'll talk to you next time. Bye!